Ang talambuhay ni Joey Marquez ay hindi lamang umiikot sa pagiging isang aktor o komedyante sa telebisyon at pelikula, kundi sa ring kwento ng isang dating profesional na manlalaro ng basketball sa Philippine Basketball Association, isang politiko, at isang personalidad na paulit-ulit na nasasangkot sa mga isyu ng publiko. Sa kanyang buhay, makikita ang pagsasama ng sports, showbiz at politika, tatlong larangan na bihirang sabay-sabay na matagumpay na mapagsabayin ng isang tao. Si Joey Marquez ay pinanganak bilang Artemio Perez Marquez Jr. noong 7 Oktubre 1957 sa Mabalacat, Pampanga. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may kaugnay na rin sa showbiz. Ang kanyang kapatid ay dating beauty queen at aktres na si Melanie Marquez. Bago pa siya pumasok sa industriya ng entertainment, nakilala muna siya sa larangan ng basketball. Nag-aral siya sa Arellano University at dito niya mas lalo pang pinanday ang kanyang kakayahan sa paglalaro ng basketball hanggang sa tuluyang makapasok sa pinakamataas na antas ng professional na liga sa bansa, ang PBA. Sa mas malalim na pagtingin sa yugtong ito ng buhay ni Joey Marquez, makikita na ang kanyang pagpasok sa PBA ay hindi lamang simpleng pagsali ng isang atleta sa professional na liga, kundi isang paghubog ng kanyang pampublikong pagkatao na kalaunan ay magiging mahalaga sa kanyang paglipat sa showbiz. Ang unang bahagi ng dekada 80 sa Philippine Basketball Association ay panahon ng matinding kompetisyon at pagbabago ng estilo ng laro. Sa ganitong konteksto, pumasok si Marquez bilang isang manlalaro na hindi tinuturing na pangunahing scorer, ngunit may marino na papel bilang ang depensibong presensya at suportang forward na nagbibigay ng balanse sa opensa at depensa ng kanyang koponan. Sa kanyang pagsisimula sa Presto Fun Drinks na naging Great Taste Coffee Makers, natutunan ni Marquez ang disiplina sa ilalim ng isang sistematikong programa ng koponan na binubuo ng mga veteranong coach at mas karanasang manlalaro. Sa panahong ito, ang Great Taste ay isa sa mga competitive na koponan sa liga at ang mga manlalaro ay inaasahang magampanan ng kani-kanilang role ng may mataas na antas ng consistency. Si Marquez ay hindi ginawang focal point ng opensa, ngunit mahalaga ang kanyang kontribusyon sa depensa, transition play at physical presence sa ilalim ng basket at perimeter defense. Ang kanyang estilo ng laro ay mas nakatuon sa pagiging agresibo sa depensa, pagkuha ng rebounds at pagharang sa mga kalaban kaysa sa pagiging pangunahing scorer. Sa isang panahon kung kailan ang PBA ay dominado ng mga high-scoring guards at import players, ang mga role player tulad niya ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng koponan. Ang ganitong uri ng kontribusyon ay hindi palaging nakikita sa statistika, ngunit kritikal sa kabuuang sistema ng laro. Sa loob ng koponang ito, unti-unti siyang nakilala bilang isang utility forward na maasahan sa mahihirap na sitwasyon ng laro. Sa kanyang paglipat sa Gilby's Gin Tonics na kalaunan niya naging Barangay Ginebra, San Miguel, mas lalo niyang nilantad ang malawak na audience ng PBA. Ang Ginebra ay kilala na noon pa bilang crowd favorite na koponan dahil sa kanilang agresibong estilo ng laro at koneksyon sa mga tagahanga. Sa panahong ito, nagsimulang mabuo ang kulturang Never Say Die na kalaunan niya naging trademark ng franchise. Dito mas lumalim ang exposure ni Marquez sa mas intense na atmosfera ng PBA kung saan bawat laro ay may malaking crowd at emotional na kapaligiran. Isa sa pinakamahalagang ito ng kanyang karera ay ang kanyang pakikipaglaro sa ilalim ng pamumuno ni Robert Jaworski na hindi lamang isang manlalaro kundi isang player coach na may malaking impluensya, disiplina at mentality ng koponan. Sa ilalim ng sistema ito, ang bawat manlalaro ay inaasahang magbigay ng 100% effort sa loob ng court kahit anong sitwasyon ng laro. Dito mas nakilala si Marquez bilang isang matatag na defensive player na handang sumabak sa pisikal na laban sa loob ng pintura at perimeter defense. Ang kanyang pananatili sa Ginebra ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na visibility sa publiko. Ang koponan ay may isa pang pinakamalaking fan bases sa PBA at ang mga laro nito ay kadalasang puno ng emosyon, sigawan at matinding suporta mula sa mga tagahanga. Sa ganitong kapaligiran, ang mga role player ay hindi na lamang basta bahagi ng rotation, kundi nagiging parte ng identity ng koponan. Si Marquez ay naging isa sa mga manlalarong kinikilala ng fans dahil sa kanyang effort at consistency sa depensa. Noong kalagitnaan ng dekada 80, nagkaroon siya ng mga transisyon sa kanyang karera sa PBA, kabilang ang paglipat sa Hillsborough Coffee Kings. Ang panahong ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa kanyang profesional na landas. Habang patuloy siyang naglalaro, unti-unti ring lumalawak ang kanyang exposure sa entertainment industry, lalo na dahil sa kanyang personalidad na natural na komedyante at madaling makabuo ng koneksyon sa kamera at tao. Sa paglipas ng mga taon,
Naging malinaw na ang kanyang papel sa PBA hindi nakatuon sa pagiging superstar na may mataas na scoring average, kundi sa pagiging isang maasahang supporting player na nagbibigay ng defensive stability at physical toughness. Sa isang liga kung saan ang atensyon ay kadalasang nakatuon sa mga prolific scorers at imports, ang kanyang kontribusyon ay bahagi ng unsung heroes ng basketball na hindi laging nabibigyan ng malaking headline ngunit mahalaga sa tagumpay ng koponan. Sa bandang huling bahagi ng dekada 80, tuluyang lumipat si Marquez mula sa professional na basketball patungo sa showbiz. Ang kanyang pagre-retiro mula sa PBA ay hindi dahil sa isang malaking skandalo o biglaang pag-alis, kundi isang natural na transisyon ng karera. Sa panahong iyon, ang industriya ng telebisyon sa Pilipinas ay mabilis na lumalawak at ang personalidad mula sa sports ay binibigyan ng pagkakataon na pumasok sa entertainment dahil sa kanilang recognizability at charisma. Ang unang malaking hakbang nila sa showbiz ay ang pagiging bahagi ng sitcom na Palibhasa Lalaki na nagsimulang ipalabas noong 1987. Dito niya nakasama sina Richard Gomez, John Estrada, Cynthia Patag at Gloria Romero at kalaunan ay sumali na rin si Don Zulueta. Ang programa ay tumagal na mahigit isang dekada at naging isa sa pinakamatagumpay na sitcom sa kasaysayan ng Philippine television. Sa palabas na ito, lumabas ang natural na comedic timing ni Marquez na malayo sa kanyang imahe bilang isang seryosong atleta. Sa Palibhasa Lalaki, ginamit ang kanyang personalidad bilang isang dating atleta na may natural na wit at relaxed na delivery. Hindi siya kailangang magpanggap bilang ibang tao dahil ang kanyang tunay na karakter ay sapat na upang magdala ng katatawanan sa palabas. Sa loob ng programa, nakabuo siya ng solidong chemistry sa kanyang mga co-actor lalo na kina Richard Gomez at John Estrada na naging bahagi ng tinaguriang barkada comedy format ng show. Habang umuunlad ang kanyang karera sa showbiz, pumasok din siya sa politika. Noong 1992, naging vice alkalde siya ng Parañaque at noong 1995 hanggang 2004 ay nagsilbi siyang alkalde ng lungsod. Ang kanyang pagpasok sa politika ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na impluwensya, ngunit kasabay nito ay nagbukas din ang pinto ng mga issue na pampubliko at kontrobersiya. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang personal na buhay ay ang kanyang naging relasyon kay Alma Moreno, isang aktres at politikong babae. Sila ay nagkaroon ng 4 na anak, sina Yoj, Winwin, VJ at MM. Ang kanilang mga anak ay pawang pumasok din sa showbiz at iba pang larangan, lalo na si Winwin Marquez na naging beauty queen at aktres. Ang relasyon nila Joey Marquez at Alma Moreno ay nauwi sa annulment noong 2004, ngunit nanatiling bahagi ito ng kanilang pampublikong imahe dahil sa mga isyong paulit-ulit na lumalabas sa media. Pagdating sa kanyang karera sa PBA, ang pinakamahalagang yugto ay ang kanyang pag-alis sa liga noong 1987. Maraming dahilan ang binabanggit sa kanyang pagre-retiro sa basketball. Una, hindi siya naging star player na may mataas na scoring output kaya't limitado ang kanyang papel sa koponan. Pangalawa, unti-unting lumakas ang kanyang oportunidad sa showbiz lalo na noong nagsisimula pa lamang ang sitcom at film opportunities para sa mga sports personalities noong panahong iyon. Pangatlo, ang basketball noon ay hindi pa kasing financially rewarding kumpara sa showbiz at politika, kaya't mas naging practical ang paglipat niya ng career path. Sa pag-alis niya sa PBA, hindi ito naging issue ng scandal o forced exit, kundi isang natural na paglipat ng karera. Sa katunayan, maraming dating PBA players ang ganito rin ang naging landas, lalo na noong dekada 80 at 90 kung kailan lumalawak pa lamang ang industriya ng entertainment sa bansa. Sa mga sumunod na taon, pumasok si Joey Marquez sa mas komplikadong bahagi ng kanyang buhay. Isa sa mga pinakanapansin ng publiko ay ang kanyang pagtakbo sa Senado noong 2013 sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA. Mayroon siyang mga naging kontrobersiya kaugnay ng kanyang pagiging alkalde ng Parañaque, kabilang ang mga alegasyon at reklamo na lumabas sa iba't ibang taon ng kanyang panunungkulan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang aktibo sa showbiz sa mga sumunod na taon lalo na sa mga pelikula at guest appearances. Siya ay naging karakter actor sa iba't ibang pelikula at serye, kadalasan ay bilang kontrabida o komedyanteng role. Sa kasalukuyan, mas tahimik na ang buhay ni Joey Marquez kumpara sa kanyang aktibong mga taon sa politika at mainstream showbiz. Paminsan-minsan siyang lumalabas sa mga proyekto sa telebisyon at pelikula, ngunit hindi na kasing dalas ng dati. Mas pinili niyang mamuhay ng mas pribado, malayo sa matinding political spotlight at araw-araw na intriga ng entertainment industry. Sa kabuuan, ang buhay ni Joey Marquez ay sumasalamin sa isang Pilipinong personalidad na dumaan sa 3 malalaking yugto ng karera: sports, showbiz at politics. Mula sa PBA bilang isang respetadong role player patungo sa pagiging isa sa mga kilalang komedyante sa telebisyon hanggang sa pagiging alkalde at kandidato sa Senado,
Ipinapakita ng kanyang buhay ang patuloy na pagbabago ng direksyon ng isang taong kayang umangkop sa iba't ibang larangan.